Almost 3 months ko na itong ginagamit itong Amazfit Balance 2 sa takbo ko. Pag-usapan natin kung ano naging experience ko dito at tingnan natin kung worth it ba ito para sa mga serious runners at everyday training. Disclosure, itong watch ay pinadala sa akin ng authorized sellers ng Amazfit na nakabase sa Shopee para gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin ito o gawa nito ng review at lahat na maging opinion ko dito ay based sa honest at real world experience ko. I-unbox ko lang sa inyo guys para malaman nyo kung ano pa ang laman ng box bukod sa Amazfit Balance 2. So, ito yung manual niya. Charger. Magnetic ito. Ayan. Tapos, Type-C. May kasama ring extra strap. Wala siyang kasamang Type-C cord. Sa build naman, naka-aluminum alloy frame ito at yung case ay fiber reinforced polymer. May dalawang button ito. Yung lower button ay fixed button. Yung upper button naman ito ay rotating crown. Pwede mong i-rotate para mag-scroll at pwede mong i-press para mag-select. So kung ayaw mong gumamit ng touchscreen, pwede kang mag-navigate ng mabilis gamit ito. Ang case size ay 47.4 mm. Medyo malaki pero para sa akin, mas readable siya on the move. Mas gusto ko ito kasi kita kaagad ang pacing at heart rate. Meron din dalawang speaker sa magkabilang side. Ang strap nito guys ay silicone, isa sa pinakamatibay na ginagamit sa running watch. Tapos ito ay quick release. Kaya pwede ka magpalit-palit ng strap at ang size nito ay 22mm. Meron itong 1.5-inch AMOLED display na may resolution na 480 by 480. Super sharp at malinaw kahit sa outdoors kasi umaabot hanggang 2000 nits brightness. Protected pa ng sapphire crystal glass kaya hindi basta-basta magagasgas. Ganitong klase ng glass usually makikita mo lang sa mga high-end running watch na sobrang mamahal. Ang bilis din ng response ng touch, very smooth gamitin. Tapos meron itong always on display kaya kahit hindi mo galawin ng screen, kita mo kaagad ng oras at key info. Isa pa sa mga gusto ko dito sa Amazfit Balance 2 ay yung watch faces. Pwede mo talagang i-personalize depende sa trip mo o sa mood mo for the day. May hundreds of options ka na pwede mong i-download directly from the SEP app. Merong minimalist, sporty, digital style hanggang sa mga mas techy na may full matrix display. Kung ayaw mo naman mag-download, meron siyang preloaded watch faces sa mismong watch. So kahit out of the box, ready ka na. Plus, pwede ka maglagay ng custom watch face gamit ang sarili mong picture. Kaya kung gusto mo mas personal, kaya mong gawin. So, tingnan naman natin guys ang mga app list nito. So, makikita natin dito yung workout. So, meron itong 170 plus sport modes kasamang outdoor running, walking, Hyrox race, Hyrox training, strength training, free training, outdoor cycling, indoor cycling, elliptical, rowing machine, treadmill, track run, hiking, pool swimming, skiing, snowboarding, outdoor free diving, indoor free diving, golf. Tingnan natin kung may trail running. So, meron siyang trail running, race walking, ultramarathon, at dog walking. At nandito pa yung iba pang sports. Ang dami. Zep codes, dito nyo makikita kapag gumawa kayo ng training plan. Workout history, dito makikita yung mga workout ninyo. Kung tumakbo man kayo, nag-strength training kayo, o nag-cycling kayo. Workout status, para sa akin, napaka-importante nito kasi dito ko nakikita kung sumusobra na ako sa training load, kung nasosobra na ako sa takbo ko, sa training ko. Kasi ngayon, ako yung nagme-maintain lang. So, ang nakalagay sa akin dito ay moderate. Dito rin makikita yung VO2 max at yung recovery time mo. Dito naman guys sa map, kung gusto nyong gamitin ito, kailangan nyong i-download yung map sa app nito at i-sync dito. Ito pa guys ang iba pang app nito, yung weather, heart rate, blood oxygen, activity, one-tap measuring, PAI, stress, sleep, phone, membership card. Meron itong music player at 32 gig internal storage kaya kaya mo mag-load ng libu-libong kanta diretso sa watch. Pwede ka makinig gamit ang built-in dual speakers na surprisingly ay malakas, parang smartphone levels, o kaya i-connect sa Bluetooth headphones kung yun ang mas prefer mo. Madali rin mag-transfer ng music through the Zep app. Kaya kahit tumatakbo ka ng walang phone, may dala ka pa ring soundtrack. Meron din tong alarm, calendar, setting, sun and moon, heart rate push, compass, barometer, cycle tracking, thermometer, stopwatch, timer, find my phone, to do, voice memos, Padamoro timer, word clock, breath, HRV, meditation, jet lag manager, Zeplo, Amazfit Helio strap, golf,
BioCharge, at merong ulit Amazfit Helio Strap. Itong Amazfit Balance ko guys ay nakadalawa o tatlong update na. Dati ang nakalagay dito ay readiness, pero ngayon ay BioCharge na. At sa ngayon, wala akong na-encounter na problema sa bagong update. Maayos naman. Pag-usapan naman natin ang running features ng Amazfit Balance 2. Una sa lahat, GPS. The Balance 2 uses dual band GNSS with support for 6 satellite systems, at sinubukan ko kung gaano kabilis ito mag-connect sa GPS satellite. So tingnan natin kung gaano kabilis connect sa GPS satellite itong Amazfit Balance 2 dito sa open ground. So outdoor running, 1, 2 seconds. Try naman natin i-connect sa GPS satellite dito sa ilalim ng malaking puno. So outdoor running, 1, 2 seconds. Sinubukan ko rin kung gaano kabilis ito pumikap ng pacing. O, tingnan natin kung gaano siya kabilis pumikap ng mabilis sa pacing. So, ibig sabihin dyan, 70 meters yung kailangan takboy na mabilis para pumikap ito na mabilis na pacing. Kung pagbabasehan naman ay oras, 57 seconds, at umabot na yung pace ko ng 3 minutes and 57 seconds. So, para sa akin, mabilis itong pumikap ng pacing. So, ito guys, yung takbo ko nung nakaraan, naka 18 kilometers ako dito nung tinest ko yung X-Step, at ang gamit kong watch dito ay Amazfit Balance 2. Pinili kong example itong map na to kasi maraming puno, tapos may building. Tingnan natin kung perfect ba yung pagkuha nito sa ganitong senaryo ng map. Umpisa natin kung saan akong nagsimula. So dito, meron kagad problema. Pero hindi naman malaki kasi yung line ay nasa taas ng building. Pero wala dun sa gitna, kundi nasa gilid ng building. Kasi ako ay dumadaan sa gilid ng building. Pagdating sa part na to, nasa gilid ako ng kalsada. So yung pag-track niya ay accurate kasi yung line ay nasa gilid ng kalsada. So ibig sabihin, kapag walang masyadong interference ay accurate yung pagkuha niya. Pagdating naman dito sa may malaking building, nagkaroon uli ng problema. So nabablock yung signal ng GPS. Kasi yung line ay nasa gitna ng kalsada. Hindi naman ako dumadaan doon, sa tabi ako ng kalsada dumadaan. Dito naman sa maraming puno, ayan, napakaraming puno niyan guys. Hindi nadaanan ko na yan. Ang lamig dyan. So natatrack niya ng maayos yung takbo ko. Pero may drag pa rin. Hindi siya 100% accurate. So yan, may drag. Pero hindi malayo. Hindi siya umabot ng 10 meters o 50 meters yung layo, yung drag to sa original position ko. So ibig sabihin, maayos pa rin yung pag-track niya. So tuloy-tuloy lang natin. Ayan, napakaraming puno niyan guys. Ayan. Pagdating naman dito sa open field, ayan. Ayan. May mga puno dito pero hindi mataas. Mababa lang. So, nakaka-block pa rin sa signal ng GPS. Pero, hindi malayo. Maayos pa rin naman. Dito sa part na to, may building tapos may mga puno. Maayos yung pagkuha naman sa akin pero hindi 100% perfect. So para sa akin, ang GPS track nito sa mga takbo ko ay maayos at accurate pero hindi siya 100% accurate. Tungkol naman sa accuracy ng step tracking nito, ilang beses ko itong sinubukan at masasabi kong ang accurate niya. Heart rate tracking is handled by the BioTracker 6.0 PPG sensor. Sa steady run, accurate siya pero napansin ko sa mabilis na intervals may konting delay pero mabilis din humabol. Pwede mo rin ito i-connect sa external heart rate monitor tulad ng chest strap heart rate monitor. Meron itong structured workouts. Pwede ka mag-set ng intervals, tempo runs, o long runs na guided mismo ng watch. At kung gusto mo ng personalized plan, nandyan ang SepCoach AI. Alam ko crucial ang battery para sa mga long distance runners. Sa dual band GPS mode, umaabot siya ng estimated na 30 plus hours continuous tracking. Sa power saving GPS, kaya niyang lumampas sa estimated na 60 hours. Ibig sabihin, safe ka sa marathon or ultramarathon distance. Nga pala guys, kapag tumatakbo ka na naka-off ang always on display during workout, walang notification ng takbo ko, walang music at single band lang yung ginagamit kong GPS, mga estimated na 4% yung nababawas sa battery nito sa 10 km 59 minutes sa takbo ko. At sa ngayon, 12% na lang yung battery niya. Charge 12 days ago. Gamit ko to sa speed run, sa long run. Madalas gamit ko din yung music player niya at yung speaker.
Para sa akin, matibay yung battery nito. Kompleto rin ito sa sensor, accelerometer, gyroscope, barometer, compass, temperature sensor at ambient light sensor. Kung mahilig ka sa water sport, good news, meron itong 10 ATM water resistant. Kayang-kaya niya ang swimming at snorkeling. Syempre, hindi lang pang fitness, may Bluetooth 5.2, Wi-Fi, built-in mic at speaker para sa calls. Plus, compatible sa Android at iOS. Gamit din ang Zepp app. Pag-usapan naman natin guys ang hindi ko nagustuhan dito. Unang-una, may konting delay yung heart rate monitoring niya sa intervals. Pangalawang hindi ko nagustuhan dito, kahit siya ay upper glass, fingerprint magnet yung glass nito. At ang pangatlong hindi ko nagustuhan dito, minsan sobrang sensitive ng kanyang touchscreen. After almost 3 months, masasabi ko ang Amazfit Balance 2 ay isang solid all-round watch para sa mga seryosong runners at fitness enthusiasts. Kung tatanungin ko ikaw, worth it ba itong bilhin? Comment mo naman sa baba. Gusto ko lang malaman ng opinion mo. Nga pala guys, sa ngayon, ang presyo nito ay nasa 15,000 pero kapag nakasell ito, nasa 14,000 plus. Lagyan nyo po ng vouchers para mas makalis pa kayo dito. So yan lang po masasabi ko sa Amazfit Balance 2. Kung interested po kayo dito sa watch, ilalagay ko po sa description ang link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo. Run safe.